Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin nung pagpapatuloy ng atin nung pinag-aaralan ngayon. Ito pong buwan ito ay ito yung buwan na tinatawag ng maraming mga tao. Itong buwan ng February na Valentine's Day. Ang atin hong hayaan natin na sa umagang ito ay baguhin natin yung kultura, ang tawagin naman ho nating Happy God's Love. At atin nung tunghayan yung itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang major recipient dito ay yung kanyang mga alagad. At yung mga tao na nakikinig sa kanya nung panahon na siya ay nandito pa sa sangkatauhan. Ganito yung kanya sinabi doon sa Mateo chapter 5, verse 38. Narinig niyo sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka na malulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Verse 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Verse 48. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa umaga ito, sa ating pagpapatuloy ng ating topic about God's love. Ito yung malinaw na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Una, doon sa kanyang mga alagad. Sa ating kapanahonan ngayon, kung tayo ay mga under-shepherd ng ating Panginoon, ito rin yung itinuturo sa atin para maipakita ho natin yung kakaibahan noong pagmamahal ng Diyos kaysa doon sa pagmamahal na ini-exercise ng maraming mga tao ngayon. Kaya itong message na ito ng ating Panginoon ay kailangan nating unawain, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Tayo po ay nasa huling panahon na, kung saan malinaw din na sinabi mismo ng ating Panginoon na mangyayari in the last day. Ang magkakanulo sa atin, kasama ng ating magulang, ng ating mga kapatid, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan. Kaya lagi natin ini-encourage ang bawat mga mananampalataya na habang tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, sikapin natin sa tulong ng Espiritu ng ating Panginoon na maipakilala natin sa kanila kung sino ang ating Panginoon at kung ano yung kanyang ginawa doon sa cross.
may paunawa natin sa kanila kung ano yung utos mula sa ating Panginoon. At bahagi po ito. Sa panahon natin ngayon, di mo talagang maiiwasan natin na minsan tayo po ay nasasaktan. Nakikita natin na parang yung katarungan atin inaasahan ay hindi maibigay sa atin. Maraming pagkakataon na naranasan natin na tayo ay nabibigo sa inaasahan natin doon sa mga tao na inaasahan natin na ito yung magmamahal sa atin. Kaya ang ating Panginoon ay nagturo, para yung ating kalalagayan ngayon bilang mga mananampalataya ay hindi makatulad doon sa pagtingin ng maraming mga tao ngayon na hindi naman mga mananampalataya. Kaya inaasahan ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano o tayong mga lingkod ng ating Panginoon, yung ating pagturing sa ating kapwa. Ay nakikita ho sa atin yung magandang halimbawa. Anuman yung kalalagayan ng bawat isa. Kaya sinabi mismo ng ating Panginoon doon sa dalawang mahalagang utos. Una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. Kaya kung ngayon ay ating naiintindihan, hindi ho tayo makakagawa ng masama sa ating kapwa. Hindi tayo makakapanakit sa ating kapwa. Kaya po yung pag-ibig, ito po yung katuparan ng buong kautusan. Kaya ang ating Diyos, katulad ng ating pinag-aralan ng nakaraan, mula sa Diyos yung pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At tayong mga mananampalataya na tinawag sa ating kapanahunan ngayon upang makilala ng mga tao na tayo nga ay tunay ng mga alagad ng ating Panginoon. Kabahagi ho dito sa buhay natin. Yung tinatawag nating agapao. Ito yung tinawag doon sa Greek word na ini-exercise natin sa ating pakikitungo doon sa ating kapwa. Ito man ay ating magulang, ito man ay ating mga kapatid, ito man ay ating mga kamag-anak o mga kaibigan natin o ating kapwa na ating laging nakakasalamuha. Maaaring ito'y kasama natin sa ating trabaho, sa opisina, sa pribado, o kasama natin sa gobyerno. Tayong mga mananampalataya, inaasahan ng Diyos na tayo nagiging asin at liwanag sa sanlibutan ito. Ito'y turo ng ating Panginoon. Kaya sinabi na dito, medyo matalinghaga itong sinabi dito ng ating Panginoon. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Alam niyo yung katwiran ng mga tao ngayon. Kung ano yung ginawa sa iyo ng iyong kapwa, ay ganun din yung ating gagawin sa kanila. Yung iba nga po ay minsan higit pa doon sa ginawa sa kanilang masama. Kaya hindi po ito yung itinuro ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Alam nyo, ito ay isang talinghaga. It is a metaphor na napakalaga na naiintindihan natin ito. Minsan maraming pagkakataon na tayong sasaktan. May mga pagkakataon, even nga sa atin nung mga mahal natin sa buhay, naranasan natin ito. Kami mga pagkakataon na mahalaga na inuunawa nating malinaw yung turo ng ating Panginoon, yung tunay na sitwasyon ng mga tao ngayon, lalo na yung mga tao na wala pong pagkakilala sa Panginoon, tinatawag natin mga unbelievers. Maaaring bahagi dito yung ilan sa membro ng ating pamilya, kamag-anak natin, mga kaibigan natin,
minsan tayo nga po ay sasaktan. Minsan tayo po ay nagagawan tayo ng masama. Pero ito yung turo ng ating Panginoon na alam nyo, napakalaga po yung yung pag tayo ginawa ng masama, ay gantihan natin ng mabuti. Ito yung turo mismo ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 12. Gantihan natin ng mabuti ang masama. Di po ba? Ito yung turo ng Panginoon. At kung ito yung ating susundin, ay hindi ho tayo mapapabilang doon sa mga tao na nakasakit ng kapwa dahil minsan hindi tayo nakapagtimpe, hindi tayo nakapagpigil sa ating sarili na sa ngayon ay ang dami yung nagduro sa ngayon doon sa kulungan dahil minsan nakasakit tayo, iba nakamatay. Kaya hindi ito yung itinuturo ng ating Panginoon. Kaya kapag aaralin natin ang turo ng Biblia, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang kalaban natin hindi tao eh. Ang kalaban natin, ito yung mga spiritual being na pinangungunahan ni Satanas. Ito yung nagiging sanhi kung bakit maraming mga tao ngayon yung masasama. Sila yung promotor. Kaya yung tulong ito ng ating Panginoon, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, ay ito po ay napakalaga na nauunawaan natin. Mahalaga na tayo po ay marunong tayong magpatawad doon sa ating kapwa. Yan ay turo din ng ating Panginoon. Kapag tayo nagpatawad sa ating kapwa, patatawarin din tayo ng Panginoon. Kapag tayo hindi nagpatawad sa ating kapwa, hindi din tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kaya kung ito'y ating naiintindihan na tayo, alam natin na tayo ay kinahabagan din lamang ng ating Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin maituturing ang ating sarili na kaya tayo ay naligtas, nakabilang sa pamilya ng ating Panginoon dahil tayo matuwid na tao. Hindi ho. Tayo po sa biyaya ng Diyos, isa tayo sa kinahabagan ng ating Panginoon. Tayo na hindi karapat-dapat. Minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng tsansa ng Diyos para mabago yung ating buhay. Pinawalang sala tayo. Natanggap natin yung ating kaligtasan nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya sinabi doon sa verse 40, kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati na ang iyong damit na pangbalaban. Kapag titingnan natin, ito pong itinurong ito ng ating Panginoon, may iwas tayo doon sa isang pangyayari na either na tayo yung makasakit ng ating kapwa o tayo po yung masaktan ng ating kapwa na ngayon nakikita natin dahil lang minsan doon sa mga hindi pagkakaunawaan o nakikita natin nagiging pagtatalo, nauuwi ito sa pananakit o nauuwi ito minsan doon sa pagpatay ng isang tao na hindi dapat tayo doon humantong kasi ito yung nais ng Diablo na mapuot tayo doon sa kapwa natin. Na alam natin na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Kung ito'y ating naiintindihan, lahat tayo ay minahal ng ating Panginoon, binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kaya tinuturo lang sa atin ng Panginoon kung paano natin malalampasan na hindi tayo makapagdidesisyon ng salungat doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa 41, kung pilitin ka na malulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo.
Ito ay turo mismo ng ating Panginoon. Kung may meron din lamang tayo, ay yung tayo ay magamit ng Diyos. Hindi man natin maibigay yung kanilang buong hinihiram sa atin o hinihingi sa atin. Sa abot ng ating makakaya, makapagpapaluwag tayo sa isang tao na alam natin sila ay nakakaranas ng kagipitan. At minsan mahirap tulungan yung mga taong kaaway natin, di po ba? Yung mga tao na lagi tayong inuusig, pero alam nyo kapag ito'y nagawa natin, kaya mismo ang turo ng ating Panginoon, daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag mayroon tayong kapitbahay na lagi tayo sinisiraan, na wala naman tayong ginagawa, pinagwiwikaan tayo ng masasama, abay samantalahin natin ng pagkakataon na kapag tayo ay nabigyan ng pagkakataon para tayo makatulong sa Kanya. Lalo na sa panahon na sila ay nasa kagipitan sa abot ng ating makakaya. Halimbawa, nakita natin yung kapitbahay natin na nung uusig sa atin, biglang nagkasakit. Tapos nataon na wala siyang pamilya na maaasahan na bibili ng gamot o kaya dumating yung punto na sila ay walang maibili. Dahil sa kahirapan, tayo na meron, naintindihan natin itong turong ito ng ating Panginoon. Di ba? Ano yung ating magiging reward sa Panginoon? Yung pakiramdam na kapag ginawa natin ng mabuti yung mga taong gumagawa sa atin ng masama, para kang naglalagay ng baga sa ulo. Na marirealize niya na nagkamali siya doon sa pagpaparatang sa iyo. Dahil yung tao na pinaparatangan nila, ito pala yung mga tao na tunay na nagmamahal sa kapwa. Kaya ito po yung turo mismo ng ating Panginoon. Kaya ito yung sinabi niya doon sa verse 43, narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuwian mo ang iyong kaaway. Ito yung pananaw ng mga taong makamundo. Pangkaraniwan, ito yung naririnig natin. Lalo na kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos. Bisan kapag tayo ginawa ng masama, abay gagawan din natin ng masama. Yung ating kayang mahalin lamang, yung mga taong kaibig-ibig sa atin. Diba, napakahirap mahalin yung mga taong umuusig sa atin. Napakahirap mahalin yung mga taong minsan ay tinulungan natin tapos hindi maganda yung iginanti sa atin. Pero kapag ginawa natin ng kabutihan yung mga tao, nakaaway natin sa mga panahon ng kanilang kagipitan, alaki yung pagkakaiba nun. Kaya sinabi dito mismo ng ating Panginoon, ngunit ito naman, ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sa ibang salin, ipanalangin yung pagpalain. Hindi po yung ikakars natin. At yan, alam po natin Di po ba kapag tayo mayroong mga kilalang masamang tao, nung tayo wala pong pagkakilala sa Panginoon, di ba? Kapag may nangyaring masasama sa kanila, natutuwa tayo. Minsan sinasabi, buti nga sa inyo. Kasi napakasamaan yung tao. Pero ngayon, naiintindihan natin
Dahil alam natin tayo mismo, kaya lang tayo nakakatayo, lalo na tayo mananampalataya. Alam natin na tayo pinawalang sala din ng ating Panginoon. Alam natin na tayo din ay pinatawad ng ating Panginoon. Sa kabila ng tayo ay hindi karapat-dapat. Kaya ang Panginoon ay nagturo sa atin. Katulad ng pagmamahal ay pinadama sa atin. Ito nga po yung unconditional love. Ito yung tinatawag nating agape love, na ito po ay ang laki ng pagkakaiba nito doon sa pag-ibig na ina-exercise ng maraming mga tao ngayon. Kaya pag naintindihan natin itong sinabing ito ng Panginoon, kasi siya po yung nagturo nito at bahagi doon sa kanyang tinuruan, kasama dito yung kanyang mga alagad. Kaya sabi na dito, kung ito'y ating ginawa, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Kapag pala minahal natin yung ating mga kaaway, at ito'y ating ipinalangin para sa ipagpalain yung mga umuusig sa atin, ang sabi dito mismo ng ating Panginoon, ito pala yung palatandaan na tayo ay tunay na mga alagad ng ating Panginoon. Kaya misa sa ating kapanahonan ngayon, di po ba? Excuse me. Ibig nga mga mananampalataya eh. Hanggang ngayon, mayroon pa rin sama ng loob sa isa't isa na minsan lamang ay hindi nagkaunawaan sa isang bagay na hindi nila pinagkasunduan, hanggang ngayon nakatanim pa rin yung kanilang sama ng loob doon sa kanyang kapwa na hindi natin alam. Tayo bilang mga mananampalataya, kaya tayo nakakatayo lamang, nananatiling sa biyaya ng Diyos ay tayo ay ginagamit ngayon, wala ko tayong may pagmamalaki. Maiintindihan natin yung mga tao na nakikita natin na naandun pa rin sila doon sa alipin ng galit, alipin ng puot, alipin ng hinanakit, o mga tao na nakikita natin na nananakit ng kapwa, naninira ng kapwa. Kasi alam natin na ang kalaban natin hindi tao, ang kalaban natin ay walang iba kundi ang dyablo, kasama ng kanyang mga demonyo na siyang dumadaya, nanliling lang sa maraming mga tao ngayon. Kaya itong sinabing ito ng ating Panginoon, it is an evidence that we are really authentic believers of Christ. Tayo po ay mga tunay na mga anak ng ating Ama na nasa langit. Sabi niya, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo at siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Ito po yung pagmamahalo ng maraming tao ngayon sa mundong ito. Kaya sinabi dito, kung ganito din ang uri ng ating pagmamahal, ay ginagawa din ito ng mga maniningil ng buwis. Ito ay sa panahon ng ating Panginoon. Marunong din silang magmahal daw sa mga taong nagmamahal sa kanila. E paano na kung ito ay hindi nagmamahal sa atin? Paano na kung ito ay mga kaaway natin? Kapitbahay natin, bigla na lang dumating na sila ay nangangailangan ng tulong. Kung ganito yung uri ng pagmamahal na meron tayo, katulad din ng mga maniningil ng buwis, ano pa pagkakaiba natin sa mga unbelievers o mga di mananampalataya? Kaya sabi sa verse 47,
Ito'y hamon sa ating kapwa mga mananampalataya sa bawat mga local churches ngayon. Ang sabi dito, kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Minsan ito yung isa sa kailangan nating ituro, lalo na kung tayong mga under shepherd ng ating Panginoon. Kapag sinabing body of Christ, bagamat iba't iba yung banner, yung pangalan ng ating church, kung si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, naiintindihan natin na siya yung head of the church. Abay yung ating yung pagbati, ay hindi lamang yung mga kapatid natin sa Panginoon, doon sa lokal na iglesia na ating kinabibilangan. Kundi, mahalaga na binabati din natin yung ating kapwa din mananampalataya. O even yung ating kapwa. Mahalaga na ito'y nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi tayo po yung tinuruan ng ating Panginoon. Tayo yung unang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, kaya tayo natututong magmahal ngayon. Kasi ito mismo ay itinuro sa atin ng Panginoon. Ay nakakalungkot ho kapag sa mahabang panahon, nananatili pa rin yung ating sama ng loob sa isa't isa dahil minsan, lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga membro natin palipat-lipat. Kapag minsan ay naitutuwid natin o minsan ay ating nadidisiplina, ang nagiging kaisipan at nagiging desisyon nila yung pagpapaalam. Na minsan sila ay ating pinaalalahanan o kaya ikinurik natin doon sa kanilang maling mga ginagawa. Nasalip na sila ay magpasalamat dahil mayroong mga taong nagmamalasakit pa sa ating panahon ngayon. Meron pa rin mga lingkod ng Diyos o kapwa natin mananampalataya na hindi nagpapatay milisya kapag nakikitang tayo ay lumilis na ng landas. Kundi tayo tinatapik, pinapaalalahanan tayo, kahit hindi natin, kasamahan doon sa lokal na iglesia na ating kinabibilingan dahil ito'y kapatid natin sa Panginoon. Mahalaga po na yung relasyon natin bilang magkakapatid natin sa Panginoon. Hindi lamang doon sa ating mga kapatid na kinabibilangan nating iglesia, kasama dapat yung ating pagbati doon sa ating mga kapatid sa pananampalataya, doon sa ibang lokal na iglesia, nakabilang doon sa body of Christ. Kaya kapag ito yung nangyari, sabi dito sa verse 48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang perfectong model natin na dapat natin tinutularan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kapatid, kung nananatili sa atin yung puot at galit at tayo po'y sinasabi natin tayong mga Kristiyano, baka hindi natin naiintindihan yung ating kalalagayan dati nung tayo wala pong pagkakilala sa Panginoon. Lalo na kung tayo dating nabubuhay noon sa kasalanan, marami tayong nasakta, marami tayong naargabyadong mga tao dahil doon sa ating mga maling mga ginagawa natin. At tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Ang inaasahan ng Panginoon kung tayo pinatawad ng mas malaki, mas naiintindihan natin lalo yung tayo magpatawad sa ating kapwa dahil tayo mismo kinahabagan lamang tayo ng Panginoon. Ang laki ng pagkakaiba. Kaya meron pong tinatawag tayong eros love, phileus love, at yung exotic love. Nakaramihan ito ay nai-exercise natin lamang. Pero kapag nakita natin na dumating sa punto sa buhay natin, yung mga sitwasyon
na sa tingin ng mga tao ngayon ay ito ay hindi na karapat-dapat na mahalin. Ito nga po yung isa sa deception ng kaaway. Halimbawa, kung binahal natin siya dahil sa ating kamag-anak, kaibigan natin, magulang natin, kasi sila yung nagmamahal sa atin, paano na kung hindi? Halimbawa, kung binahal lang natin yung ating asawa dahil siya ay maganda, may tsura, paano na kung tayo ay tumanda na? Kaya ngayon, hindi maiwasan minsan na kapag dumating doon sa ganung sitwasyon at hindi genuine yung pagmamahal na meron tayo, hindi yung agape love, katulad ng pagmamahal na ipinadama sa atin ng Panginoon. Kasi una muna nating naranasan na tayo yung minahal ng Diyos. At ang ating Panginoon ang nagturo sa atin. Itong halimbawang ito na dapat nating tinutulanan. Kaya bilang mga mananampalataya, nawa yung pagmamahal natin ine-exercise, hindi katulad na ine-exercise ng mga maniningil ng buwis, ng mga hintil, o ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Kundi yung pag-ibig na ito, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, handang magpatawad, handang makalimot, handang magbigay ng tsansa, handang magbigay kung kinakailangan ng isa pang pagkakataon o dalawang pagkakataon. Lalo na kung sincere sila na sila'y humihingi ng tawad sa atin. Kaya nawa sa umagang ito, itong message na ito, na tinatawag nating agapaw, sa Greek word, ito yung pagmamahal na masasabi natin, ito yung pagmamahal na unang ipinadama sa atin ng Panginoon, unconditional love. Minahal tayo ng Diyos kahit tayo hindi karapat-dapat. Nobody's perfect. Even yung ating kapartner sa buhay, even yung ating mga kapatid, yung ating magulang, wala perfecto. Pero kapag yung pagmamahal na ito ng ating Panginoon, ito yung pagmamahal na meron tayo ngayon. Kaya nating magmahal mag-isa ating mga kaaway. Kaya nating magpatawad. Kaya nating gumawa ng mabuti bagito sa mga taong umuusik sa atin. Ito yung nais ng Panginoon. Ito yung kakaiba na hindi kayang gawin ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Maraming po salamat. Ako po si Pastor Sandy Palier ng Jesus Lord Messiah International Ministry. Pakishare po itong message na ito sa umagang ito sa atin yung YouTube channel, Team K for Christ. Ito po yung YouTube channel natin. Sa atin nung pages ng Jesus Lord Messiah International Ministry at doon sa aking personal account na Sandy Palier. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you. Happy God's love. Mabuhay po tayong lahat.